Magandang araw po sa ating lahat, sa mga panauhin, mga hurado, mga guro, mga mag-aaral, at sa mga kapwa ko kabatangan Tipuleño, at sa lahat ng naririto sa bulwagang ito. Naririto tayong lahat para sa isang pagtitipon, pagpapahalaga, pagpaparangal, at pagpupugay, pagdakila sa mga natatanging ambag at kontribusyon sa ating dakilang mamamayan ng lungsod ng Antipolo na si Don Juan Marquez Sumulong. Ipagpamanino ko. Inaamin ko na bago ang balik sa amin ito'y hindi ko kilala si Don Juan Sumulong. Clueless, kumbaga sa lingwahe natin. Ang tanging batid ko lang ay may Sumulong Highway, Juan Sumulong Elementary School at Sumulong Memorial High School. Ang nakakalungkot, daan at paaralan kilala ko. Pero mismong tao, tanong ko, sino? Subalit nang ako'y magsaliksik ng kanyang talambuhay, karanasan, pinagdaanan, pinaglaban, prinsipyo at paninindigan, isa lang ang masabi ko. Hanep, nagabilig niya ako at masasabi kong, ikaw na sir, taas kamay ko sa'yo. Hindi niya ginamit na dahilan ng kahirapan para maghinanakit at magalit sa buhay. Hindi nagmukmok at nagsabing, ayoko na, hindi ko na kaya. Isinilang siya noong Disyembre 27, 1875, panahon ng Kastila, panahon ng madilim na kasaysayan ng ating lahi. Ang kanyang kabataan ay nasa gitna ng kawalan at puno ng pag-aalinlangan. Nasa gitna siya ng digmaan at paglalaban ng pagkakaroon ng kasarinlan ng ating bayan. Sumaling siya sa revolusyon, sa himagsikan sa Moro, Rizal sa ngayon, nagpapatunay lang ng kanyang kakaibang katapangan. Sa murang edad, nakabuo na siya ng mataas na pangarap sa buhay. Pagkatapos ng elementarya, lumuwas ng Maynila, nag-aral sa Colegio de San Juan de Letran. Nilalakad lamang niya mula Tondo hanggang Intramuros. Dahilan na rin ang kakulangan ng pera pambayad sa kanyang tinutuluyan. Tumutulong siya sa may-ari sa paghahanda ng pagkain tuwing umaga. At matapos ito ay maglalako sa daan ng sarili niyang gawang sigarilyo. Siya na rin ang naglalaba para sa kanyang sarili. Tuwing tagulan, suot niya ang bakya at papalitan lamang ng sapatos kapag siya ay nasa eskwelahan na. At sa kabila ng lahat ito'y natapos niya ang Bachelor of Arts. Iyan ang kabataan ni Don Juan Sumulong. Nang mabasa ko to, hindi ko maiwasang maiya sa aking sarili. Sapagkat isa man lang sa nagawa niya para makapag-aral ay hindi ko nagawa. At marahil, karamihan na rin ng kabataan na rito ay gayon din. Napakapalad natin dahil nakakapag-aral tayo ng libre. Hindi kailangang magtrabaho para makakain. Hindi kailangang magbakya para makapasok sa paaralan kapag umuulan. Kung sa bagay, di ba, madalas wala tayong pasok kapag umuulan. Yan yata, hindi nila naranasan. Ano na nga ba mga kabataan sa ngayon? Sino-sino ang iniigulo nila? Kaninong bakas ang sinusundan nila? Sina Justin Bieber, Katy Perry, Taylor Swift, mga K-pop, Super Junior. Sa ating San Jeronimo, Enrique Hill, Daniel Padilla. Sila ang pinilihan, kinakikiligan, hinahangaan. Hindi naman mo masamang hangaan sila dahil may angking talento sila. Ang tanong lang, hinahangaan ba sila dahil sa angking kagwapuan o kagandahan ng nila? Sana yung mas malalim na dahilan. Tingnan ang pinagdaanan nila bago nagtagumpay. Kabutihan nila bilang anak, kapatid, at sa kapwa. Doon sana nakatuon ang paghanga natin sa kanila. Minsan malayo ang ating tingin at hindi natin napapansin ang malalapit lang sa atin na dapat hangaan at tingalain. Si Don Juan Sumulong. Si Don Juan ay likas natin. Isang tunay na Antipoleño. Nasa kanyang mga katangiang dapat nating hangaan. Si Don Juan ay nangarap hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat, para sa bayan. Nag-aaral siya ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Naging mamamahayag,
Editor, mahusay naman na lumpati, isang senador at utak ng oposisyon laban sa pamahalaan ni Manuel Quezon. Napakataas ng kanyang integridad, prinsipyo at paninindigan. Pinangunahan ng oposisyon laban sa pamahalaang popular noon. Para siyang kumakalaban sa malaking pader. Sina Quezon at Sumulong, parehong pinaglaban ng kaunlarang panlipunan o social justice. Ngunit, humiwalay siya ng landas at mihiling maging oposisyon. Naniniwala si Don Juan na kailangan ng oposisyon upang mabalanse at maging matibay ang ating demokrasya. Para sa kanya, hindi mo masasabing may demokrasya ang ating bansa kung walang oposisyon. Isang responsableng oposisyon. Habang may mata, tenga at bibig ang oposisyon, iyon ang katunayan na buhay ng demokrasya sa ating bansa. Kumbaga sa atin, hindi tayo unlad o susulong kung puro sa mabuti at positibo lang tayo makikinig. Minsan, kailangan din natin marinig ang katotohanan. At ang katotohanan, kadalasan hindi manggagaling sa malalapit lang sa atin, kundi sa mga sumasalungat at kumakalaban sa atin. At dahil na rin sa pagmamahal niya sa demokrasya, namunga ang binhing ipinunla niya sa katauhan ni dating Pangulong Corazon Aquino na kanyang apo at sa kasalukuyang Pangulo Noynoy Aquino. Nagpapatunay lang ng kanyang kakaibang katapangan. Sila ang napakatamis na bunga ni Don Juan. Kaya naman naangkop sa ating pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ang tema sa taong ito. Tatag ng wikang Pilipino, lakas ng pagka-Pilipino. Nararapat lang na gamitin nating instrumento ang ating wika sa pagpapalaganap ng kadakilaan ni Don Juan Sumulong. Sapagkat nagtataglay siya ng tunay na lakas ng pagka-Pilipino. Marami napapaisip kayo. Ano ba talaga nais kong sabihin? Ang nais ko, ang hangarin ko, ang layunin ko. Ako, bilang kabataan Antipoleno, ako na 15 taong gulang pa lamang. Ano bang hinihingi niyo mula sa katulad ko? Anong hinihingi sa akin ng lipunan? Madalas ko ang marinig, bayan muna bago sarili. Nararapat ito kung ang pag-uusapan natin ay pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan. Subalit kung pagbabago ang ating pag-uusapan, dapat siguro na sarili po muna bago bayan. Dahil lahat ng pagbabago ay dapat sa sarili nagmumula. Nang sa gayon, ang bayan ang makinabang sa paggawa ng tama. Hindi naman masamang maging moderno kung sa mabuting pagtutungo. Subalit, kung puro laro sa computer, luho at bisyo ang uubos sa oras mo, saan tayo pagtungo? Oo, bata pa nga tayo. Maaring natural ito sa atin. Subalit kapag nakasanayan mo, mahirap nang magbago. Magsimula tayo ng tama. Matuto sa aral ng nakaraan. Matuto sa karanasan ni Don Juan Sumulong. Si Don Juan, na ilang beses nang nabigo sa Senado, pero hindi siya sumuko hanggat hindi siya nagtatagumpay at naging isang ganap na senador. Lahat ng ating ikasasama sa ating magmumula. Lahat ng ating ikagagaling sa ating manggagaling. Mag-ipon tayo ng talino, lakas, determinasyon, paninindigan, at maraming disiplina. Ayon na sa aking nabasa, ang pag-asa ng bayan na pilit natin hinahanap sa bawat henerasyon ay hindi lamang sa iisang tao. Ito ay sa pinagsama-samang sakripisyo at adhikain. Mga sakripisyo at adhikain magmumula sa ating sarili, na magmumula sa ating bilang kabataan, bilang Pilipino. Maraming kabataan ang kailangan ng ating bayan. Mga Juan na kawangis si Don Juan at hindi ni Juan tamad. Juan na may pangarap, kumikilos, may dedikasyon, may paninindigan. Juan na hindi takot magkamali. Juan na hindi takot sa pagbabago. Juan na patuloy na babangon kapag nadarapa. Juan na may malasakit sa pamilya, sa kapwa, at sa bayan. Napakapalad nga natin dahil itinuro niya sa atin ang tunay na ehemplo ng kabataang Pilipino. Si Don Juan Sumulong ay natatanging The One. Ako po,
Aurelio Grades. Napakapalad ko dahil nakilala ko si Don Juan Sumulong. Ako, ang Dalakiwan. Sumulong tayo, kabatangan ni Pulenyo. Maraming pong salamat.